kasama sila Executive Secretary Bersamin, itinuro ni Yusek Bernardo, itinuro si Secretary Aminda Pangandaman, nasaan? Nasa laya, walang kaso. 'Di ba? Ito yung mga yung mga halimbawa na kung bakit nagagalit yung tao. Itong tao na nagiging kritikal, nagtatanong, nagsasalita, kini-question yung mga nangyayari, ang inyong kakasuhan at pupusasan nyo. Ngayon, pagdating naman sa mga sundalo, ako kahit hindi sundalo, naramdaman ko to, bakit gagawin mo sa isang general yun na nagserbisyo sa gobyerno, nagsakripisyo, nagbigay ng magandang serbisyo sa ating bansa, tapos nagsasalita lang at nagtatanong, sabihin mo na nga, na critical siya sa gobyerno, sinasabi niya, magnanakaw ang mga nasa gobyerno. Ikukulong mo, general, na ipapahiya mo, ang gusto mo talaga ipakita sa airport pa lang, sasalubugin mo, pupusasan ninyo? Hindi ako andun na, para bang, bakit gagawin sa isang tao yun? Di ba kung ito'y general, okay, meron ka ng warrant of arrest. Ano ba naman sabihin nila, sige sir, umuwi kayo, pagkagaling nyo sa biyahe, ayusin nyo lang yung pamilya nyo, iuwi ninyo, at pumunta na kayo sa korte para mag-bail. Ito hindi eh. Talagang sasalubungin sa airport na parang akala mo wanted. Akala mo ang laki ng kasalanan sa bansa. Kaso nga nangyari, imbis na magbago na ikabuti, ang pagbabago naging pasama ng pasama. Wala kang maririnig magmula sa kung sino-sino mga politiko na magsasabi na maganda ang nangyari sa administrasyon. Di ba ang sinasabi nila, ito ang pinakamasamang budget na nakita nila. At nakita naman natin sa mga survey, talagang galit ang mga tao. Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon may lumabas na naman na survey sa kabinete. Negative 27 na ang kabinete. Negative 27. If I'm not mistaken, 51 ang galit, 27 lang ang parang I'm sorry, hindi ko alam masyado yung figures, but negative 27 ang final na pananaw ng taong bayan sa nangyari. Yung lumabas naman kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba nang una negative 3. Tapos nitong kailan ba, MJ, negative 18 ba ang lumalabas? Galit talaga tao. Opo, attorney, na meron ka na bang background dito sa ating 2026 budget at ano bang masasabi ninyo? Kanina napag-usapan namin with Attorney Trixie, inihambing namin yung naging resulta doon sa desisyon ng Supreme Court na doon sa mga dissenting opinion ng mga associate justices, nagsabi sila na yung mga unprogrammed funds ay unconstitutional. Ngayon, same pa rin po, meron pa rin pong mga unprogrammed funds, though sinabing binawasan, pero malaki pa rin po, Kong. Yes, Admar. Actually, hindi ko pa nakikita yung finally signed GAA, pero isa nga yan sa tinitingnan natin, yung mga unprogrammed funds. And alam mo, Admar, MJ, ang isa din sa mga dapat tingnan dyan, yung sinasabing allocables, yung binanggit na noon ni Congressman Libiste. Kasi di ba binanggit ko na nga, biruin mo sa 700 billion na budget, ang 400 billion doon, inallocate sa mga districts. So ano ba talaga yung national program ng infrastructure natin? Isa yan. Yung mga allocables, kailangan nating pag-aralan, ano ba to? Saan to napunta? At ano yung pinaka-programang infrastruktura ng ating Pangulo, ng ating gobyerno? Paliwanag ko, kung nare-recall ninyo, nagsona ang presidente, and ako, tuwan-tuwa ako nung pinapanood ko, sabi niya, aayusin natin yung agricultural output. And in doing so, sabi niya, kailangan natin palakasin yung programa ng irigasyon sa buong Pilipinas doon sa mga lugar na kailangan ng produksyon ng agrikultura, lalo tigit ang bigas. Hindi natin nakita yun eh. Wala tayong nakita doon sa national budget noong 2024 para doon sa sinasabi nating mga irigasyon. So ano yung national program? That's the first one. Naubos na naman ba yan sa allocables? Na binabanggit na rin to ni Congressman Egay Irice, sabi niya, first time to, na grabe yung diversion, grabe yung realignment, grabe yung insertion na ginawa sa budget. Pangalawa, yung allocable. Yan naman, ito yung mga, yung pangalawa is the unprogram. Ang unprogram kasi, ang sinasabi dyan, kung meron tayong excess funds, may sobra tayong pera, pwede na natin itong ponduhan. Ngayon, alam naman natin na taon-taon may deficit tayo, di ba? 2 trilyong piso ang inuutang natin. So, hindi ko alam ngayon sa budget, ano ba yung actual na tinitingnan nila na revenues o yung pondo na makukuha natin. So ano tong allocable na to at kailangan nating tingnan saan naman to pupunta.
So ito, Admar, MJ, ayoko muna magsalita tungkol sa budget hangga't hindi ko nakikita mismo yung naaprubahan. Dahil hindi pa natin alam ano ba yung inaprubahan sa plenaryo, ano yung inaprubahan sa BICAM, meron bang isinama doon sa BICAM na hindi naman napag-usapan sa plenaryo. Dahil kung nare-recall ninyo, nagdebate na naman sila noong BICAM conference. Di ba nagsalita si Secretary Vince Dizon na sinasabi nga niya, ibalik yung binawasang pondo. Bakit kailangan ibalik? Eh sinabi nila noon, kailangan pababain yung mga presyo ng materyales. Tapos ngayon, i-reinstate yung budget na yun. So, ito yung mga bagay na kailangan ko pang pag-aralan at tingnan dito sa budget na to. Pero kung meron pa ring program dyan, eh, sobra naman, no? At parang hindi na nadala talaga ang ating Pangulo at ang ating kabuuang gobyerno kasama ang Kongreso at Senado. Opo, pero sa may video na inirelease itong si Senadora Amy Marcos at nabanggit niya na yung mga malalaking proyekto, mga foreign assisted na mga proyekto, malaki daw po ang itinapyas. Proud na proud pa naman si Marcos Jr. doon sa Bucana Bridge sa Davao City kahit walang inilabas na pondo kasi yun ay pondo mula sa Amerika. Talagang ipinagmalaki niya at sinabi pa niyang parte ng kanyang legacy project, no, yung proyekto na yun. Yet ito na pwede talaga niyang i-claim kasi pwedeng sa panahon niya maglaan siya ng pondo at baka matapos sa panahon niya yung kagaya po ng sabi kinaltasan po Kong Mike. Ito po yung pati yung sa PNR, itong sa subway, dismayado rin yung mga kongresista doon sa Mindanao kasi wala ring pondo para doon sa Mindanao Rail, Kong. Yes, actually, Admar, ito yung mga foreign assisted projects, kaya tayo may ganyan. Ito yung mga lalaking proyekto na kailangan natin, pero hindi natin basta-basta kayang ponduhan. Kung minsan nagkakaroon ng mga pag-aaral at grants yung mga ibang bansa, di ba? Katulad ng South Korea, ang Japan, no? So gumagawa sila ng mga ganitong programa para bang papautangin namin kayo, pero maglagay din kayo ng pondo. At syempre, dahan-dahan yung bayaran para magawa yung mga malalaking proyektong to. Ang mga example ng mga foreign assistance projects, yung binanggit mo nga, no, yung sa Mindanao Railway. Nung kapanahunan ko no, sa PNR, nagkaroon ng foreign assistance projects, yung mga Korean na mga train, rolling stocks na inilagay nila. Yung subway, napaka-importante niyan. Alam mo, ang Vietnam, no, nung araw, tinitingnan natin, lamang na lamang tayo. Pero yung Vietnam, talagang itinutok nila yung programa sa subway system nila. At ngayon, napakaganda na, napaka-progresibo, napaka-develop ng Vietnam kumpara sa atin. So, yan yung masama dun sa pagtapyas mo sa mga foreign assisted projects. Talagang dapat mahabang pag-aaral yan eh. Pati yung mga flood control no, na ginawa ng JICA for example sa Marikina. Talagang kabuang programa yon na kailangan lagyan ng pondo ng gobyerno, lagay din si JICA para maisagawa yung proyekto. So, ito yung mga sinasabi ko nga kanina, ano ba yung National Infrastructure Program at ano na naman ang naksakripisyo natin dahil nagkaroon na naman tayo ng pagbibigay sa mga allocables, na politika na naman tayo sa budget natin at hindi natin ginawa yung dapat gawin para maisaayos ang infrastruktura ng ating bansa. As per Senadora Amy, from 121.5 billion pesos, bumagsak daw sa 49.2 billion pesos yung foreign assisted transport projects. Kasama na dyan yung Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway. Totoo po ba, Kong Mike, na kung ang isang proyekto, malaking proyekto like mga foreign assisted project, mahirapan ang sino man na magtongpats dito? Kaya siguro hindi appealing sa kanila ang ganitong klase ng proyekto. Actually, at Mario, nasasabihin ko eh, kasi ang mga foreign assisted projects, more than usual, may mga qualifications sa mga kontraktor. Yung talagang marunong, yung talagang magagaling. And of course, meron silang bidding parameters tungkol dyan. Meron silang tinatawag na terms of reference para kung sino yung pwedeng manalo. Hindi basta-basta pwedeng lokohin yan ng kung sino-sino lang kontraktor o yung gagamit ka ng lisensya, gagawin mo. Pag nagkaroon naman ng subcontractor sa mga proyektong yan, for example, ginawa kunyari ng isang kumpanya ng Hapon, nagkaroon ng mga subcontractor ng mga Pilipino. Again, ang mga kinukuha niyan, yung mga top-rated at saka qualified contractors. Kaya siyempre, yung mga qualified naman, ayaw din naman yung papayag sa mga usapan na mga 20%, 30% na masasakripisyo yung proyekto. Kaya tama ka, Mar, yan talaga. Para sa akin,
ah, 'di ba parang sinasabi ng nung napanood ko yung isang negosyante, sabi niya, alam mo, sabi niya, yung korapsyon, nangyayari naman yan sa buong mundo. Nangyayari yan, sabi niya, sa China, sa Korea, sa Japan, 'di ba? Sabi niya, ganito yung nangyayari, may mga talagang hindi maiiwasan. Pero sabi niya, yung mga kailangan nilang isagawang proyekto at yung mga kailangan nilang gawing mga programa, ginagawa nila, number one. Number two, yung mga usapan na 20%, 25% na nakita natin na binabanggit nila sa Saldico, hindi nangyari yung ganoon. Kasi nga, pag ginawa mo ang isang proyekto na 25% humingi ka doon sa proponent, pagkatapos may sinasabi pa silang pass-through, kung saang distrito dadaan, maglalagay ka pa. May babayaran ka na taxes sa proyekto. May babayaran ka ng mga bidding requirements. May mga babayaran ka na kung ano-ano pa. Umaabot na siguro more or less na 60%, 55 to 60% ang perang lumabas na hindi nagamit sa tamang proyekto, sa tamang programa. 40% na lang ang talagang magagawa. Kaya nga naging maganda sa kanila ang apila ng flood control kasi akala nila malulusutan nila. Dahil nga mahirap mag-audit ng isang flood control project. Kaya siguro yung mga contractors, kung ganyan kalaki ang hinihingi, yung krisis na kinaharap natin ng administrasyon. Dahil yan, naprubahan niya, yun ang kanyang budget at programa para sa ating gobyerno, polisiya ng ating bansa. Ang mabigat pa dyan, yung pag-release ng pondo. Dadaanan naman sa kanila yan. Ano ba yung kailangan? Kaya nga, madalas ko sinasabi, Edmar, talagang dito sa flood control crisis, ang Pangulo may kinalaman. Kasama kung hindi man siya ang pinuno. Pero ang aking palagay nga at sinasabi, pinuno siya dahil sa kanyang budget yan eh. Sa kanyang pondo yan. Kasi kung talagang sa unang step pa lang, no, sa unang galaw, vivito mo na yung ayaw mo eh. O teka lang, hindi ito yung gusto kong programa. So, i-vivito mo na. Pagka naman nilagay nila sa unprogram, di wag mong i-release. Ang kaso nakita natin eh. Mas nauna pa atang na-release yung mga unprogram funds kaysa doon sa mismong nasa General Appropriations Act o yung budget ng ating pamahalaan. Opo, Kong Mike, good evening. Si MJ po ito. Sir, dito po tayo sa nangyari kay former or retired General Romy Poquis. Pag-usapan po natin yung mensahe na ipinapaabot dito sa publiko. 2 frames. Una, anong tingin dito, sir, ng mga active? Tingin mo, military uniform personnel sa kasong kinaharap ng isa pong dating general ng Armed Forces? Una sa lahat, MJ, hindi lamang sa mga sundalo, pero sa bawat Pilipino, napakasakit na makita yung isang tao na nagsasalita ng katotohanan o nagtatanong o nagiging kritikal sa administrasyon ay ikukulong mo nang walang batayan. Ngayon, marami din mga tao na involved sa nakawan, alam nilang involved na nakawala. O, unahin na natin, si Secretary Manny Binuan, agency niya yung pinag-uusapan sa flood control corruption, pinakawalan. Yung mga contractors, sinabi nila noon may 67. May kinasuhan ba? Wala. May mga kasama sila, Executive Secretary Bersamin, itinuro ni Yusek Bernardo, itinuro si Secretary Amin na Pangandaman, nasaan? Nasa laya, walang kaso. 'Di ba? Ito yung yung mga halimbawa na kung bakit nagagalit yung tao. Itong tao na nagiging kritikal, nagtatanong, nagsasalita, kini-question yung mga nangyayari, ang inyong kakasuhan at pupusasan nyo. Ngayon, pagdating naman sa mga sundalo, ako kahit hindi sundalo, naramdaman ko to, bakit gagawin mo sa isang general yun na nagserbisyo sa gobyerno, nagsakripisyo, nagbigay ng magandang serbisyo sa ating bansa, tapos nagsasalita lang at nagtatanong, sabihin mo na nga, na critical siya sa gobyerno, sinasabi niya, magnanakaw ang mga nasa gobyerno. Ikukulong mo, general, na ipapahiya mo, ang gusto mo talaga ipakita sa airport pa lang, sasalubugin mo, pupusasan ninyo. Hindi ako, andun na, para bang, bakit gagawin sa isang tao yun? Di ba kung ito'y general, okay, meron ka ng warrant of arrest. Ano ba naman sabihin nila, sige sir, umuwi kayo, pagkagaling nyo sa biyahe, ayusin nyo lang yung pamilya nyo, iuwi ninyo, at pumunta na kayo sa korte para mag-bail. Ito hindi eh. Talagang sasalubungin sa airport na parang akala mo wanted.
Akala mo ang laki ng kasalanan sa bansa. Wala namang ginawa yung taong yan, kundi magsalita nga sa korupsyon. Kaya tingin ko, sa mga sundalo, lalo tigit sa mga opisyal, and of course sa mga PMAers, medyo hindi maganda. Hindi maganda yan na parang may humiliation, parang ipinapaya mo yung kasundaluhan, no, ang isang general na kasama mo na wala namang ginawang masama. Pwede kayong mag-iba ng opinion. Pwedeng ibang inyong paniniwala, ibang inyong pananaw. Pero para isadya ninyong hiyain, hindi maganda. Opo, lalo pa kung crucial yung panahon ngayon, lalo na sa paggamit po natin ng ating kalayaan sa pamamahayag. Ano na kaya ang borderline na Kong Mike? Kung ganito ang mangyayari, kasi marami nagsasabi na kapag pumuna ka sa administration, kaso ang aabutin mo, pero pag si VP Sara ang binanatan, abay, ayos lang. Alam mo, kahit na sino namang opisyal, no, Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara, kahit naman sa batas, no, sa Korte Suprema, may marami na silang ginawang ruling tungkol dyan. Hindi kami dapat balat sibuyas. Hindi kami dapat madaling maapektuhan. Lalo tigit, pag ang sinisigaw ng tao, yung korupsyon. Itong inaano nila na magsasalita ka ng resign, kailangan talaga, illegal, sedition, at saka rebellion, inciting to sedition and inciting to rebellion. Kalukuhan yan. In fact, pwede mo sabihin na dapat patalsikin ng Pangulo. Hindi as long as wala kang sinasabing manggulo, gumamit ng armas, gumamit ng karahasan para dun sa pinaglalaban mo, walang problema yan. At saka yung BBM resign na sinasabi, sa kanya yun eh. Di ba sinasabi mo mag-resign ka na? Kung ayaw niya mag-resign, kanyang pananaw yun. Di ba? Hindi naman yung parang sinabi mo na na ibagsak yan, na patalsikin mo, na gamitan mo ng karahasan, na mag-armas tayo. Yan, masama yan. Pero hanggat ang tao nagsasalita ng malaya, na ang sinasabi niya, hindi maganda ang ginagawa ng Pangulo, nakakasama sa ating bansa, sa kinabukasan ng ating mga kabataan, ang korupsyon na nangyari, kasama siya. At sa aking pananaw, dapat siyang mag-resign para naman mabalik ang katahimikan sa ating bansa, maiayos natin muli, magkaroon tayo ng pagbabago na matagal na nating pinaglalaban at hinihingi. Kaso nga nangyari, imbis na magbago na ikabuti, ang pagbabago naging pasama ng pasama. Wala kang maririnig magmula sa kung sino-sino mga politiko na magsasabi na maganda ang nangyari sa administrasyon. Diba ang sinasabi nila, ito ang pinakamasamang budget na nakita nila. At nakita naman natin sa mga survey, talagang galit ang mga tao. Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon may lumabas na naman na survey sa kabinete. Negative 27 na ang kabinete. Negative 27. If I'm not mistaken, 51 ang galit. 27 lang ang parang I'm sorry, hindi ko alam masyadong figures, but negative 27 ang final na pananaw ng taong bayan sa nangyari. Yung lumabas naman kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba, nang una negative 3. Tapos nitong kailan ba, MJ, negative 18 ba ang lumalabas? Galit talaga tao. Ito yung, kasi hindi mo na pwedeng lukoy ng taong bayan eh. Nalalaman lang yung nangyari, naririnig nila dito sa inyong programa, lalo tigit, no, yung ginagawa ninyo, MJ at Mar, na talagang natututunan ng mga tao yung mga issue at nakikita nila kung ano talaga nangyari sa bansa. Hindi naman nila tayo kailangan paniwalaan, pero pagkinggan nila lahat at tingnan nila, suriin nila mabuti kung tama o mali ang sinasabi ng mga tao. At dito, batay sa mga nangyari, talaga ang paniwala ng tao, negative. Hindi na nagagandahan sa palakad ng Pangulo at ng gobyerno. Opo, pero mukhang napaka-passive kung ng mga Pilipino eh. Kung titingnan mo ang ibang mga kapitbahay nating Asyano, nila, sensitive nila sa mga ganitong issue. Pag may kahit nga lang na i-issue yung kanilang mga opisyal sa mga bigay-bigay lang, tumanggap ng bribe o pinatataasan yung allowance ng kanilang mga congressman doon sa kanilang bansa, nagrarally na. Ito, kung may harap-harapan na pagnanakaw sa kaba ng bayan. Sir. Totoo yan, MJ. Di ba yung South Korean president, natanggal siya dahil yung kanyang asawa tumanggap ng bag na worth $2,000 ata or $3,000. Dito sa atin, trilyon na pinag-uusapan o trilyon total.
Tapos bilyon-bilyon yung mga nakawan. Narinig mo yung mga pondo, yung mga proyekto na talagang ghost project, talagang yung mga Pilipino nagtitipi pa. Pero ako naman naniniwala, MJ, tsaka Admar, at ako'y may paninindigan sa ating mga kababayan na kikilos at gagalaw sila. Siguro kailangan lang talagang organisayin ng tama, kailangan lang talagang hikayatin ng tama mga tao na, halika, magsama-sama tayo, ipakita talaga natin itong mga nangyayari. Ako, naniniwala pa rin ako, MJ, in the end, kikilos ang taong bayan at gagawa ng paghusga. Hindi ikaw, hindi ako, pero ang pangkalahatan ay kikilos talaga para baguhin itong mga nangyayari sa ating bansa. Opo, lalo pat sa isang press ko na aking nakarang araw, abay may mga panawagan na si Manong Chabit Singson. Gumamit pa siya ng numerical representation number 40. 1986, 2026, 40 years apart. 68 si McCoy, 68 din si Pangulong BBM. Ganun din ang kanyang paniniwala na may magkakaroon ng major shift sa ating pong pamamahala this year. Kung ano kayang maaaring gawin ng taong bayan dito sa mga panawagan na ito? Well, actually, MJ, gamitin ko rin itong pagkakataon. Meron kaming gagawin na caravan sa January 31 bilang pagkilos nga at patuloy na panawagan dito sa korupsyon at ang paninindigan na kailangan mag-resign ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya as early as now, ginawa na namin yung announcement para lahat makapagprepara, lahat ng gusto sumali ay sumama dito. At hindi kami hinto. Palagay ko naman marami sa atin ang hindi hinto nang hindi natin nakikita at nasisilayan yung talagang dapat managot dito sa korupsyon. Kasi talagang kanina narinig ko sa inyo yung dun sa PhilHealth at saka PTIC. Paliwanag ko lang at marino sa PhilHealth yung pinanggit ni Attorney Trixie. Alam mo, yung PhilHealth kasi nagsimula yan, ginawa ang batas sa ilalim ni, kay President Ramos. Pagkatapos niyan, kay President GMA, in-extend niya yan sa mga mahihirap, yung mga walang kakayanan na magbayad ng PhilHealth. So sabi niya sa mga LGU, magbayad kayo, tapos naglagay ng pondo. Ang ginawa naman ni Pangulong Noynoy Aquino, in-expand niya yung PhilHealth program. Pinalawak niya pa to na kung mahirap ka, sige, hindi lang naman limitado ang mga pwede mong benepisyo. Ngayon, ang ginawa ng Pangulong Duterte, ginawa niyang universal. Sinabi niya, pati yung mga senior citizens at saka yung mahihirap na walang pera na pang-contribute, ang gobyerno na ang magbabayad para maging universal healthcare program, pangkalahatan. So yung pondong kinuha sa PhilHealth, pondo na yun ng taong bayan, pondo ng PhilHealth yun. Kasi di ba nag-ahalo eh. Pati tayo, empleyado, MJ, Admar, nagbabayad ka ng PhilHealth buwan-buwan. Ako nagbabayad ng PhilHealth buwan-buwan. Lahat ng mga empleyadong Pilipino ay nagbabayad sa PhilHealth buwan-buwan. So pondo natin yun. So nung kinuha yung pondong yun, mali na kaagad. Kasi para bang pag-ibig eh. Hindi nyo naman pera yan, ba't nyo ginalaw? Di ba yung pag-ibig contribution natin? So ginalaw nila yung perang yun. At sinabi nga ng Korte Suprema, mali. Ngayon ang gagawin nila, isusoli lang nila yung pera na yun. Parang ganun na nangyari. Nagdagdag pa ata sila ng kaunti, no? 70 billion. Pero hindi yun yung punto kasi taon-taon may binibigay ang gobyerno na budget sa PhilHealth. So 70 billion yan or 80 billion on average. Tapos may naipong pondo na actually 89 billion yun eh. Ang gusto nila kunin yung buong 89 pero 60 pa lang na nakuha nila, nagkaroon na ng kaso sa Korte Suprema. So hindi ka na nagbigay ng 70 billion noong 2025, kinuha mo pa yung 60 billion. Ngayon, tama yung sinasabi mo, Admar, ngayon nagbabayad tayo ng buwis, pera na naman natin yun na isinauli lang nila sa PhilHealth. Hindi naman nila pera yun in the first place. Pera na yun ng mga miyembro ng PhilHealth. Kung Mike, yung mga dissenting opinion ng mga Associate Justice, nagbanggit nga sila na itong unprogrammed funds ay unconstitutional. Yet meron pa rin po dito sa 2026. Nakikita nyo po ba na malakas ang possible na magiging hatak nito kung may mag-question ito sa Korte Suprema? And at the same time, napapanahon na rin ba na dapat ay magkaroon na rin po ng desisyon ang Korte Suprema kasi kinestyon din yung 2025 na budget, no? Naalala nga natin bago pa makulong
si former President Rodrigo Duterte. Kabilang po ito sa kanyang kinwestiyon po, Kong Mike. Yes, alam mo, Admar, ako papalalimin ko ng konti ang usapan dyan. Kasi para sa akin, ang National Infrastructure Program, ginagawa yan, katulong ang NEDA, katulong ang iba't ibang departamento, tapos sinasabi nila kung ano yung mga programang kailangan natin. Ang ginawa ngayon ng DPWH, hindi na nagtatrabaho, hindi na nila ginagawa kung ano ba yung kailangan ng mga programa para ayusin yung National Infrastructure Program. Ang sinasabi na lang niya sa mga congressmen, oy, magsabit kayo, meron kayong tigda 2 bilyon. Sa akin, mali na kaagad yung prosesong yun. Kini-question ko kaagad yun at tingin ko kailangan questionin yun sa Korte Suprema. Paano ba talaga ginawa ang prosesong ito? Ang pangalawang binanggit mo yung unprogrammed funds, tama yun. Kailangan din natin to na questionin. Bakit na naman nagkaroon ng unprogrammed funds? Ano na naman ang batayan dyan? Diba? At diba, as I've mentioned, ang konsepto nga niyan, pagka may extra kang pondo, doon mo ilalagay, as of now, nasa negative tayo eh. So, paano naman ginawa yon? Pangatlo, yung mga foreign assisted projects. Sa tingin ko, dapat reinstated yung mga programang yun. Kasi yung mga foreign assisted projects, patagal na pag-aaral yun. Ginawa ng bawat departamento yun, inayos nilang lahat, tapos sinumite para magkaroon ng pondo at ayusin yung pagbibigay ng pondo at pagtulong sa atin. For example, nung sa DNR ako, sabi nung may ginawa na foreign assisted project na ang tagal na pag-aaral, almost 1 year, more than 1 year pa ata pag-aaral na yon, na para doon sa clean air. So kailangan natin ng mga equipment, kailangan natin ng mga kung ano-anong pang-monitor. So nagkaroon tayo ng foreign assisted program. And if I'm not mistaken, that program before was with Australia. So sila yung nagpondo doon, nagkaroon tayo ng counterpart. Isipin mo, hininto mo na lang lahat yung programang yun. No? Ibig sabihin sa ngayon, itong mga foreign assisted, ang sama dahil ito nga yung nakitang kailangan ng ating bansa, kailangan ng ating bayan. Kong Mike, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa uulitin, mag-ingat po sila sa iyo. Ay. Yes, Admar, MJ, maraming salamat sa inyo. And wag naman sila mag-ingat sa akin lang, mag-ingat sila sa atin. Kasama kayong dalawa. So ako nagpapasalamat po ako sa inyo. And ulit sana Admar, MJ, panawagan lang sa ating mga kababayan, meron po kaming January 31 na motorcade caravan. Sumama po kayo sa amin at makiisa po kayo sa amin. Para lang talagang makakuha natin yung katotohanan dito sa korupsyon. Admar, MJ, panghuli na lang, nabanggit mo kanina yung script na lumalabas sa kanila. Maniwala kayo sa akin, yung script nila, eksakto yan. Si Saldico ang mastermind, nagpakulong sila ng kontraktor, si Diskaya, at ang karamihan ay mga DPWH, may ilang contractors. Titimplahin ngayon nila yan, Admar, tsaka MJ, kung sino talaga yung pagka nakita lang galit pa yung tao o isama natin tong senador na to o yung congressman na to o yung contractor to, dahan-dahan nilang titimplahin yan. 4 na buwan na. Lahat ng tao alam ang proyekto. Lahat ng tao alam kung sinong gumawa, kung saan ginawa yung bidding. May listahan tayo ng infrastructure program. Huwag nilang sasabihin sa akin na kailangan ng ebidensya dahil ang linaw ng ebidensya sa budget. Kita mo na. Pumunta ka sa lugar. Pag wala kang nakita, gawan mo kagad ng audit, i-file yung kaso. So, Admar, yun ang aking bilang pagtatapos lang dyan sa binanggit nyo kanina. Maraming salamat, magandang